bibi mo at ang bibi ko. Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping Comfort Zone. Yes, friend, ikaw, gaano ka kakomportable sa posisyon mo ngayon? Ano bang posisyon mo ngayon? Nakatuwad, ano ba? Hindi ko alam, kaya nga tinatanong ko, di ba? Or maaaring yung iba sa inyo, pakuya-kuya-kuy lang ng paa, nagre-relax na dahil oras na ng pahinga, di ba? Pero, gawin nating mas malalim ang usapan habang mas lumalalim ang gabi. Baka gusto mo pa ng beer. Charot. Ano yung mga bagay na gusto mo pa sanang i-improve sa buhay mo? Kahit sabihin mo na okay na ako dito, komportable na ako sa kalagayan ko, for sure meron ka pa rin mga aspirations or mga goals at pangarap na gusto mong matupad. Ano yung mga bagay na gusto mo pa sanang subukan? Pero hanggang ngayon ay naiipit ka sa susunod na lang. Tsaka na. Wag muna ngayon. Kailan pa? 'Di ba? Kumbaga yung mga pangarap mo ay nakilista lang sa hangin, sa tubig, 'di ba? Hindi konkreto, wala kang solid na plano. Kasi katulad nga ng tanong ko sa'yo kanina, baka nga, komportable ka na sa kasalukuyang disposisyon mo. Kaya hanggang bucket list na lang. Pero alam ko naman, naiintindihan ko na, of course, you want more. Katulad ka ng maraming tao na uhaw sa pagtupad ng mga pangarap. Pero wala tayong nagagawa minsan. We're being stuck sa kung ano yung pwesto natin. Hindi tayo humahakbang, hindi tayo umuusad, hindi tayo gumagalaw, walang growth. Usually sa mga ganitong pagkakataon, ang tingin ng ibang tao, tamad ka, wala kang drive, o kaya naman kontento ka na sa kung anong meron ka't hanggang dyan ka na lang. Pero hindi ka rin naman nila masisisi, di ba? Hindi ka nila masisisi kung hindi nila nakikita yung perspective mo. Yung mga rason at dahilan mo kung bakit hindi mo magawa at maisakatuparan yung mga binubuo mong pangarap at plano. Hindi nila pwedeng ibato laban sa'yo yun. Kasi minsan hindi naman talaga katamaran yung dahilan. Minsan hindi naman talaga wala kang motivation. In fact, you are full of dreams. You are full of motivation and inspiration. Kaso ano? Napapangunahan ka ng takot. Yun talaga yun. Kahit sino naman, di ba? May gusto kang gawin. Makakaramdam ka ng takot. Magkakaroon ka ng mga katanungan na paano kung ganyan, na paano kung ganito. Gusto mong mag-apply sa mas malaking kitaan or mas malaking sweldo na trabaho? Gusto mong sumubok na magnegosyo? Gusto mong umamin ng totoong nararamdaman mo sa taong natitipuhan mo? Pero ang lagi mo lang sagot sa sarili mo, wag na. Hindi na muna. Baka mapahiya ako. Nakakatakot magkamali. Gusto mo mag-try mag-gym kasi gusto mo maging borta, gusto mo maging masel-masel ka. Pero nahihiya ka naman na pagtawanan ka kasi mukha kang tanga kasi baguhan ka. Hello? Lahat naman sila, lahat ng nakikita mong macho at borta, kompleto yung biceps, triceps, abs, pati mukha may muscle. Lahat yan nagsimula sa kung sino ka ngayon na gusto ring magsimula.
Lahat tayo beginner sa mga bagay na gusto nating gawin. Yung mga taong tinitingala mo ngayon, yung mga taong ginagawa mong inspirasyon, minsan din nilang nasabi sa mga sarili nila na bakit ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Anong purpose ko? Kaya ko ba to? Para sa akin ba talaga to? Yet they continued. Nilaban nila kasi may pangarap sila. Ginapang nila kasi naniniwala sila sa sarili nila at gusto ko ganun din yung mangyari sa'yo. Gusto mong mag-resign. Gusto mo nang talikuran at iwan yung kumpanya na nagpapasakit ng ulo mo. Ayaw mo nang maranasan yung araw-araw parang hinihila mo na lang yung paa mo papasok sa trabaho. Pero natatakot ka namang umalis. Natatakot ka kasi baka wala nang tumanggap sa'yo na ibang trabaho. Pero anong kapalit nun? Ano yung kapalit ng takot na nangingibabaw sa'yo? Wala. Stress ka lang araw-araw. Stress ka na nga araw-araw dahil sa trabaho na meron ka, sa mga katrabaho mo, pero mas nai-stress ka pa dahil sa mga what if na bumabagabag sa'yo. Nagpapatong-patong. I mean, gets? Yes, di ba? Kanya-kanyang takot naman talaga yan, of course. Sino bang hindi natatakot? Sino bang laging lakas loob na, sige gagawin ko yan, wala akong pakialam sa bagay or sitwasyon na aking tatalikuran, sige go. Well, happy for them kung meron mang mga ganun, but still, majority of us as ay takot, diba? Nangangamba, nag-overthink sa kung ano yung pwedeng mangyari. Pero aminin mo, minsan nasusobrahan na. May mga kakilala or ikaw mismo, tayo, na talaga namang sobra na yung pagkakakulong sa comfort zone. Ni palabasin yung daliri doon sa kahon, hindi na magawa kasi takot na. Yung tipong mas pinipili na lang manood ng ibang taong umaasenso at umuusad ang buhay kesa sumubok sila ng para sa sarili nila. Yun yung nagiging problema. Taga-palakpak ka na lang ba? Taga-wow ka na lang ba? Taga-congratulate ka na lang ba? Alam mo kapag naging komportable ka na sa safety, pero hindi ka na masaya, yun talaga yung problema. That's why we're being taught na magkaroon ng plan A, plan B, plan C hanggang XYZ. Diba? Just in case. Para may safety net ka pa rin kahit papano, alam mo yung fallback mo. Hindi ko naman sinasabi, tinuturo sa inyo na magpadalos-dalos lang kayo sa buhay ninyo. Pag may gusto kayong gawin, gawin nyo agad. Of course, kailangan niyang pag-isipan. But what I am telling you is, kahit papano bawasan mo yung takot. Bawasan mo yung pagdududa na hindi mo kaya. Kung mag-failed ka, at least may susunod ka pang plano. Diba? Ganun lang naman yun. Yung tipong, ang hirap niyan eh. Diba? Yung parang gusto ng puso mong sumubok, pero pinipigilan ka ng utak mo dahil sa takot. Gusto mong umusad, pero mas pinipili mong manatili. Dahil dun sigurado, dun kaligtas, dun panatag ang isip mo. Kumbaga laging sinasabi na hindi na bali ng ganito. Basta sigurado ako, okay ako dito. Wala akong iniisip, hindi ako nangangamba. Talaga ba? Hindi ka ba binabagabag no mga katanungan sa isip mo na paano kaya kung ganyan, paano kaya kung ganito? Talaga ba? Okay ka lang dyan sa sitwasyon mo ngayon kahit na hindi ka na masaya? Kahit na alam mong mas may kaya ka pa sana? Tama yung sinasabi ng karamihan na tayo lang din
ang makakatulong sa sarili natin. Tayo lang din ang nagkukulong at pumipigil sa sarili nating pagkakataon na umunlad. 'Di ba? May gusto kang gawin, pero ayaw mo naman. Contradicting. Hindi nagtutugma. Gusto mong tuparin yung mga pangarap, pero yung lakas ng loob hindi mo mahanap. Gusto mong umangat at makaranas ng kaginhawaan, pero ayaw mo namang umalis sa nakasanayan. Gusto maging successful, pero puro lang sana all. 'Di ba? Ang hirap. I mean, I'm sorry, hindi kita pinipressure. Sorry kung feeling mo sa mga oras na to. Ano ba naman yan, Biboy Bibo? Teka lang naman, may mga plano naman ako. Hindi ko lang alam kung paano ako sisimulan. Oh, go, take your time. Bukas ito ulit topic natin. Charot. Diba? Hindi kita pinipressure. Binibigyan lang kita ng urge, ng more desire, ng drive, ng konting tulak para humakbang ka. Yun lang yun ha. Hindi ko sinabing bukas dapat mayaman ka na kasi yun yung plano mo. No ka ba? Kung pwede lang yun, sana bukas lahat tayo mayaman na. This is just a reminder. Kaya alam nyo, again, hindi naman sa nagtatapang-tapangan ako kasi again, baka sabihin ninyo na madaling sabihin, mahirap gawin. Totoo naman. Alam ko yan. Kahit naman ako may mga pangarap ako na takot pa akong gawin sa ngayon. Kaya nga eto, papakinggan ko nga itong adlib ko mamaya pag uwi ko kasi baka malay mo matuto ko sa sarili ko, di ba? Totoo yun. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero baka kailangan lang natin ng tapik ng isa't isa, di ba? Sino pa bang magtutulak sa atin? Ano pa bang hinihintay mo para simulan yung gusto mong gawin? Kaya nga ang purpose ng usapan na to ay maging reminder to everyone, including me, na walang masama sa pagiging komportable. Sarap kaya maging komportable, di ba? Pero wag mong hayaan na makulong ka na lang dyan. Imagine bumili ka ng magandang sofa. Kala mo yan na yung pinakamaganda. Feel na feel mo siya. Diyan ka natutulog. Diyan ka nanonood ng TV. Diyan ka nagsisiesta. Kala mo ang saya-saya. Kahit na alam mo naman sa sarili mo na yung likod mo sumasakit na dahil hindi ka komportable talaga. Yet, dinidisregard mo yung ibang sofa sa paligid na pwede mo pa sanang magamit. Kasi takot kang mag-let go nung nakaraan mo. Yes, friend, lahat ng growth nangyayari sa labas ng comfort zone. Oo, nakakatakot. Oo, posible kang magkamali. Pero mas nakakatakot yung wala kang ginawa. Tapos habang buhay mong iisipin, paano kaya kung sinubukan ko? Tsaka aminin natin, yung iba sa atin hindi naman talaga takot mag-fail, diba? Takot lang mapagtawanan. Ano naman kung mapagtawanan ka, at least may kwento ka. Yung iba nga tahimik lang pero wala naman nangyayari sa buhay. Hala, sino yan? Ay naku, ang haba ng usapan natin ngayong gabi. Ang bottom line lang nito, yes friend, we are all living in our comfort zones. Yes, we are currently living in our comfort zones. Kung saan tayo panatag, kung saan tayo ligtas, pero sana pa minsan-minsan matutunan rin nating lumabas. Sabi ni Kim Chu, bawal lumabas pero nung pandemic pa yon. Kalimutan nyo na yun. Pwede na ngayon, okay? Kumbaga, hindi mo malalaman ang ganda ng isang kwento kung hindi mo sisimulang buklatin ang libro. Yon, di ba? Yun talaga yun eh. Yung mga astronaut, malalaman ba nila na pwede palang lumabas ng mundo at makapunta sa buwan kung hindi nila sinubukan? Hindi. Lahat tayo prone magkamali pero hindi yun magiging sapat na dahilan para hindi ka na sumubok at bumangon ng paulit-ulit. Ang pinakadelikadong comfort zone, alam mo kung ano? Yung sanay ka nang hindi ka masaya, pero nag-i-stay ka pa. Kaya ikaw, subukan mo na. Diba? Kahit maliit na hakbang lang, subukan mo na. Kahit
Nakakatakot, merong pangamba, subukan mo na. Kasi hindi ka nag-i-exist sa mundong to para lang magstay sa kung nasaan ka ngayon. You need growth. Growth? You need growth. We all need growth. Lagi mong tandaan again yung kasabihan na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Mas nakakahiya ang walang ginawa kesa sa sumubok pero may napala. Yan, diba? Yun, tapos ang usapan. Hindi ka kasi nakikinig sa akin, galing-galing ko magpayo. Sarot. Diba? Anong mangyayari kapag ang isda tumalon palabas ng aquarium? Namamatay. Sarot. Charot lang, ano? Binawi naman yung mga haba-haba na pinag-usapan natin. Babawiin ko lang ganon-ganon lang. Di ko namatay isda, ihawin mo, at least may pulutan ka. Ay nako, well anyways mga yes friend, medyo nabitin ako sa ating topic for tonight. Pero alam ko naman na bukod sa topic ko, bukod sa pinag-uusapan natin sa gabi ito, eto pang hinihintay mo. Alam ko naman nag-i-stay ka lang dahil sa papremyo. O eto na, i-announce ko na kung sino nga ba ang mapalad maswerteng mananalo ng tumataginting na 500 piso para sa ating ACS! 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 Yes, friend, para sa iyo na walang habas na nasumubok, na sumali para sa ating ACS. Pera-pera lang yan. Malay mo, ikaw na ang panalo. Dahil dyan, congratulations sa iyo dahil talaga namang nilakasan mo ang loob mo na sundin ang inuutos ni Biboy Bibo. Dahil dyan, huwag na natin patagalin pa yan. Anunsyo ko na po kung sino nga ba ang mapalad na magkakamit ng 500 pesos sa gabing ito. Congratulations sa pagmumukha mo! Roy Abunal! Congratulations sa ina ang tumataginting na 500 piso. Kaya naman ikaw, yes friend, lumabas ka na sa comfort zone mo. Huwag kang matakot at mahiyang sumubok ng paulit-ulit na sumali sa Yes FM. Pera-pera lang yan, handog sa inyo ng ACS. Kung hindi ka pa nananalo, go, ito na ang sign mo para manalo at sumali dito, okay? Kaya naman, yes friend, tuloy-tuloy mo lang ang pakikinig at pagtutok sa 101.1 Yes FM. At syempre, ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Pride Detergent at malay mo ikaw na ang susunod na mananalo para sa ating ACS! 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 Yes, friend! 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo po ang BB nyo sa radyo, ang DJ na mabilis bumayo, ang bila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Oras natin, 11:46. Good night, BB. Mwah, mwah.